Ang lihim na mapayapang umaga, isang dasal na magbabago ng iyong araw. Gusto mo ba na umaga na puno ng kapayapaan? Isang umaga kung saan ang mga problema ay hindi ka maapektuhan. Kung saan ang bawat hininga ay nagdadala ng lakas at bawat saglit ay puno ng biyaya. Mayroon akong lihim na ibabahagi sa iyong ngayon. Isang lihim na nagbago ng buhay ng libu-libong tao. Ang lihim na ito ay nakatago sa mga salita ng Diyos, sa mga salmo na binikas ni Haring David ilang libong taon na ang nakalilipas. Sa umaga, kapag ang mundo ay tahimik pa, may nangyayaring mahiwagang bagay. Sa mga unang oras ng bukang liwayway, kapag ang hangin ay sariwa at ang araw ay unti-unting sumisilip, may bukas na pintuan sa langit. Isang pagkakataon para sa isang dasal na lubos na makakaapekto sa buong araw mo. Naghihintay ka ba ng pagbabago? Nananalangin ka ba para sa kapayapaan sa gitna ng iyong mga pagsubok? Nais mo bang maramdaman ang presensya ng Diyos sa bawat hakbang ng iyong araw? Manatili sa video na ito dahil ibabahagi ko ang isang makapangyarihang dasal mula sa salmo na magbabago ng iyong buhay, simula sa umagang ito. Bago tayo magpatuloy, click mo ang subscribe button at itap ang bell icon para hindi ka makaligtaan ng aming araw-araw na panalangin. Isang minuto lang ito, pero ito ang magiging pinakamahalagang desisyon na gagawin mo ngayon. Alam mo ba na ang mga salmo ay hindi lamang mga sinaunang tula? Ang mga ito ay magabuhay na salita, pinuno ng kapangyarihan ng Diyos. Kapag binibigkas mo ang mga ito ng may pananampalataya, lalo na sa umaga, parang naglalagay ka ng banal na pananggalang sa paligid mo. Sa mundong gayon na puno ng ingay, kaguluhan, at stress, kailangan natin ng isang ligtas na lugar. Isang kanlungan para sa ating kaluluwa. Ang mga salmo ay nagbibigay nito. Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung paano gamitin ang salmo bilang isang gabay sa iyong panalangin sa umaga, na halos walang nakakaalam. Alam mo ba na ang mga pinakamatatagumpay na tao sa Biblia ay nagsimula ng kanilang araw sa panalangin? Si Haring David, si Jesus, si Propeta Elias, lahat sila ay nagbigay ng kanilang unang mga sandali sa Diyos. At sa susunod na minuto, malalaman mo kung paano mo rin magagawa ito sa isang napakasimpleng paraan. Bakit nga ba napakahalaga ng umaga? Sa Salmo 5:3, sinabi ni David, "Sa umaga, Panginoon, naririnig mo ang aking tinig. Sa umaga, inihaharap ko ang aking kahilingan sa iyo at naghihintay ako na may pag-asa." Ang umaga ay sagrado. Ito ang simula ng bagong araw, isang bagong regalo mula sa Diyos, isang bagong pagkakataon. Bago pa man pumasok ang mga alalahanin at kaguluhan ng mundo, may pagkakataon ka para sa banal na pakikipag-usap. Kapag nanalangin ka sa umaga, para kang pumupunta sa harap ng linya. Para kang nagpapareserba ng lakas at pagpapala para sa araw. Kapag ibinigay mo ang iyong unang mga sandali sa Diyos, ito ay parang nagsasabi na, "Ikaw, Panginoon, ang una sa buhay ko." Isipin mo ang isang bahay. Ang pundasyon nito ay kung ano ang nagpapatibay sa buong istruktura. Ang panalangin sa umaga ay ang pundasyon ng iyong araw. Kapag matatag ang pundasyon, matatag din ang buong araw. Ang problema sa marami sa atin, pagkagising natin, ang una nating ginagawa ay tumitingin sa ating mga telepono. Tinitingnan natin ang social media, ang mga balita, ang mga mensahe, bago pa natin kausapin ang Diyos. Ang resulta, nasasakop tayo ng mga alalahanin at kaguluhan ng mundo bago pa tayo magsimula ng araw. Pero ang lihim ay ito, kung maglalaan ka ng ilang minuto sa umaga para sa Diyos, bibigyan ka niya ng kapayapaan na hindi maaring kunin ng mundo. Ang kapayapaan na ito ay magiging kalasag mo sa buong araw. Si Haring David, sa gitna ng kanyang mga pagsubok, ng kanyang mga kaaway, at kahit ng kanyang sariling mga kasalanan, ay nakahanap ng kapayapaan at lakas sa kanyang panalangin sa umaga. Kung nagawa niya ito, magagawa mo rin. Malapit na akong magbahagi ng isang espesyal na panalangin na maaari mong sabihin tuwing umaga. Isang panalangin na nakabatay sa mga salita ni Haring David mismo. Ito ay tumutulong sa libu-libong tao na makahanap ng kapayapaan kahit sa mga pinakamahirap na panahon. Manatili ka para malaman kung paano ito gagamitin. Ang mga salmo ay hindi lamang mga salita, ang mga ito ay bukal ng lakas.
Sa loob ng mga talata na ito ay natagpuan na maraming henerasyon ng mga mananampalataya ang kanilang tinig, ang kanilang puso, at ang kanilang kaluluwa. Ang mga salmo ay naglalaman ng buong spektrum ng karanasan ng tao, kagalakan at kalungkutan, tagumpay at kabiguan, pag-asa at kawalan ng pag-asa. Ngunit higit sa lahat, ang mga ito ay naglalaman ng isang matatag na katotohanan: ang Diyos ay naroon, palagi, hindi nagbabago. Kapag binikas mo ang mga salita ng salmo, hindi ka lang nananalangin, ikaw ay sumasali sa isang walang hanggang koro ng mga tinig na umaawit ng parehong mga salita, na nagtitiwala sa parehong Diyos. Sa Salmo 46:1, sinasabi sa atin, ang Diyos ay ating kanlungan at kalakasan, isang handang saklolo sa panahon ng kaguluhan. Kapag binikas mo ito ng may pananampalataya sa umaga, parang naglalagay ka ng espiritual na peder ng proteksyon sa paligid mo. Alam mo ba na ang mga salmo ay puno ng mga pangako? Mga pangako na magagamit mo bilang batayan ng iyong panalangin. Halimbawa, sa Salmo 32:8, sinasabi ng Diyos, tuturuan kita at ituturo sa iyo ang daan na dapat mong lakaran, papayuhan kita at babantayan ka. Isipin mo kung gaano kapayapa ang buhay mo kung alam mong bawat araw, sa bawat sitwasyon, mayroon kang isang gabay. Mayroon kang isang tagapayo. Mayroon kang isang tagapagbantay. Kapag binibigkas mo ang mga salmo, ginagawa mo ang mga pangakong ito na personal. Sinasabi mo sa Diyos, ito ang iyong pangako, at tinatanggap ko ito para sa aking buhay ngayon. Sa gitna ng mga pagsubok at kahirapan, ang mga salmo ay nagiging tulad ng isang boat ng tubig sa disyerto, nagbibigay buhay, nagpapanibago, nagpapalakas. Sa susunod na bahagi, ibabahagi ko sa iyo ang isang partikular na panalangin na maaari mong gamitin tuwing umaga. Isang panalangin na pinagsasama ang pinakamalakas na mga talata mula sa salmo. Manatili at makinig ng mabuti, dahil ang panalangin ito ay maaring maging iyong lihim na sandata para sa pang-araw-araw na tagumpay. Ngayon, gusto kong ibahagi sa iyo ang isang panalangin na binuo mula sa mga talata ng salmo. Ito ay isang panalangin na maaari mong bigkasin tuwing umaga, bago ka paharapin ang araw. Habang binibigkas ko ito, damhin mo ang bawat salita. Hayaan mong pumasok ito sa iyong puso. Hayaan mong magkaroon ito ng buhay sa loob mo. Panginoong Diyos, sa iyong pangalan ako bumabangon ngayong umaga. Sa ilalim ng iyong mga pakpak ako naghahanap ng kanlungan. Ikaw ang aking lakas at aking kanta. Ikaw ang naging aking kaligtasan. Sa umaga, Panginoon, dinidinig mo ang aking tinig. Sa umaga, inihaharap ko ang aking mga kahilingan sa iyo. At naghihintay ako ng may pag-asa. Ituro mo sa akin ang iyong mga daan, O Panginoon. Turuan mo akong lumakad sa iyong katotohanan. Bigyan mo ako ng hindi nagbabagong puso na magkaroon ng takot sa iyong pangalan. Ang iyong pagmamahal ay mas mahusay kaysa buhay. Pupurihin ka ng aking mga labi. Pupurihin kita hanggang sa ako'y mabuhay. Sa iyong pangalan itataas ko ang aking mga kamay. Ang mga mata ko ay palaging nakatingin sa iyo, Panginoon. Sapagkat ililigtas mo ang aking mga paa mula sa bitag. Itatago mo ako sa iyong presensya mula sa mga pagsasabuatan ng tao. Itatago mo ako sa iyong silungan mula sa mga dila na nagtatalo. Ipakita mo sa akin ang landas ng buhay. Sa iyong presensya ay may kaganapan ng kagalakan. Sa iyong kanang kamay ay may mga kasiyahan magpakailanman. Panginoon, pakinggan mo ang aking panalangin. Makinig ka sa aking pagsusumamo. Sa iyong katapatan at katwiran. Sagutin mo ako. Salamat sa iyong dinagmamaliw na pag-ibig at dakilang awa. Bagong-bago ang mga ito tuwing umaga. Dakila ang iyong katapatan. Ikaw ang aking bahagi, O Panginoon. Ipinangako kong susundin ang iyong mga salita. Sa iyong pangalan ako nagdarasal. Amen. Ang panalangin ito ay pinagsama-samang mga salita mula sa Salmo 5, Salmo 16 na, Salmo 25, Salmo 63, Salmo 91 at marami pang iba. Ito ay isang makapangyarihang deklarasyon ng pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Kapag binikas mo ito tuwing umaga, gaya ng ginawa ni Haring David, bubuksan mo ang iyong puso at isipan sa presensya ng Diyos.
Hihingi ka ng kanyang patnubay, proteksyon, at pagpapala para sa araw na ito. Nakita mo na ba kung paano nagbabago ang iyong pang-araw-araw na buhay kapag nagsimula ka ng panalangin tulad nito? Sa susunod na bahagi, ibabahagi ko kung paano gamitin ang panalangin na ito bilang isang template para sa mas malalim na koneksyon sa Diyos. Manatili ka para malaman kung paano ito gagawin sa praktikal na paraan. Paano nga ba natin isasagawa ang ganitong uri ng panalangin sa umaga? Ano ang mga praktikal na hakbang? Una, magsimula ka ng maaga. Kahit 1:15 minuto bago ang iyong normal na gising ay sapat na. Ang pinakamahalagang bagay ay ang pagbibigay ng unang bahagi ng araw mo sa Diyos. Pangalawa, lumikha ng isang tahimik na espasyo. Maaring ito ay isang sulok ng iyong silid, ang mesa sa iyong kusina, o kahit ng iyong bakuran. Ang importante ay mayroon kang isang lugar kung saan mahari kang maging tahimik at focus. Pangatlo, simulan sa pagpapasalamat. Bago mo pasimulan ang iyong panalangin, magbigay ng pasasalamat sa 3 bagay. Ito ay nagtatakda ng tono ng iyong panalangin. Pang-apat, bigkasin ang panalangin na aking ibinahagi sa iyo. Maari mong basahin ito o kabisaduhin ang mga bahagi nito. Habang binibigkas mo ito, isipin mo ang bawat salita. Hayaan mong magkaroon ito ng buhay sa loob mo. Panglima, magdagdag ng iyong sariling mga kahilingan. Matapos ang panalangin, magkaroon ng oras para sa iyong personal na kahilingan at pangangailangan. Sabihin mo sa Diyos ang iyong mga problema, iyong mga pangarap, iyong mga pangangailangan. Pang-anim, makinig. Ang panalangin ay hindi lamang pagsasalita, ito rin ay pakikinig. Matapos mong sabihin ang iyong bahagi, maghintay ka ng ilang sandali sa katahimikan. Makinig sa tinig ng Diyos sa iyong puso. Pang-7, isara ang iyong panalangin sa pagpapasalamat. Pasalamatan mo ang Diyos para sa pakikinig sa iyo, para sa kanyang presensya, at para sa lahat ng sasagutan niyang mga panalangin. Kapag ginawa mo itong bahagi ng iyong pang-araw-araw na gawain, makakaranas ka ng pagbabago sa iyong buhay. Hindi ito mangyayari overnight, ngunit sa bawat araw na nagsisimula ka sa panalangin, mas lumalago ang iyong koneksyon sa Diyos. Ang isang mahalagang payo, gawin itong consistent. Mas mabuti ang isang maikling panalangin na ginagawa araw-araw kaysa sa isang mahabang panalangin na paminsan-minsan lang. Paano naman kung wala kang oras sa umaga? O paano kung nahihirapan kang bumangon ng maaga? Sa susunod na bahagi, magbibigay ako ng mga mahahalagang solusyon para sa mga pinakamadalas na hadlang sa panalangin sa umaga. Manatili ka para sa mga praktikal na solusyon na ito. Alam ko ang inisip mo ngayon, maganda ang mga sinasabi mo, pero hindi mo alam kung gaano kahirap ang umaga para sa akin. Naunawaan ko. Ang buhay ay mabilis, komplikado, at puno ng mga hamon. Kaya pag-usapan natin ang mga karaniwang hadlang sa panalangin sa umaga at kung paano dadaigin ang mga ito. Wala akong oras. Ito ang pinakamadalas na dahilan. Ngunit tandaan, hindi nangangailangan na mahabang oras ang panalangin. Kahit 5 minuto lang ay maaari na magbago ng iyong araw. At kung talagang wala kang 5 minuto, maaari mong bigkasin ang panalangin habang nagbibihis ka, habang nag-almusal ka, o habang nagbibiyeh ka. Masyado akong inaantok sa umaga. Kung hindi ka morning person, maaari kang gumawa ng isang mas maikling version ng panalangin. O, maaari mong i-record ang panalangin at pakinggan ito habang nagbibihis ka. Minsan, ang pakikinig sa panalangin ay kasing epektibo ng pagsasabi nito mismo. Nahihirapan akong mag-focus sa umaga. Ito ay normal. Ang isip natin ay may tinatawag na monkey mind, palaging tumalon-talon. Ang isang solusyon ay ang pagsulat ng iyong panalangin. Kapag nagsusulat ka, mas madaling mag-focus. O, maaari kang gumamit ng journal kung saan isusulat mo ang iyong mga panalangin at mga pag-isip. Hindi ko nararamdaman ang presensya ng Diyos. Minsan, ang panalangin ay parang nagsasalita ka sa kawalan. Ito ay normal. Kahit si Haring David ay nakaramdam ng ganito. Ngunit ang panalangin ay hindi tungkol sa damdamin, ito ay tungkol sa katapatan. Ipagpatuloy mo lang at darating din ang mga sandali kung kailan magiging napaka-real ng presensya ng Diyos. Inspiring Music Builds.
May masyadong maraming distraction sa bahay ko. Kung ganito ang sitwasyon mo, subukan mong bumangon ng mas maaga, bago ang lahat ng tao. O, maghanap ng isang tahimik na lugar sa labas ng bahay, maaring sa isang parke o kahit sa loob ng iyong kotse bago ka pumasok sa trabaho. Ang punto ay ito, walang hadlang na hindi kayang daigan. Kung determinado ka na simulan ang iyong araw sa panalangin, makakahanap ka ng paraan. Sa katunayan, ang mga hadlang mismo ay maaring maging bahagi ng iyong panalangin. Sabihin mo sa Diyos, Panginoon, tulungan mo akong magkaroon ng disiplina na magsimula ng araw ko sa iyo. Sa susunod na bahagi, ibabahagi ko sa iyo ang mga testimonya ng mga taong nagsimula sa ganitong uri ng panalangin sa umaga at kung paano ito nagbago ng kanilang buhay. Makakakuha ka ng inspirasyon mula sa kanilang mga kwento. Manatili ka para sa mga kahangahangang kwentong ito. Hayaan mong ibahagi ko sa iyo ang ilang testimonya mula sa mga taong nagsimula ng kanilang araw sa panalangin batay sa Salmo. Si Maria, isang single mother ng 3 anak, ay nagsabi, "Bago ako nagsimulang manalangin gamit ang mga salmo sa umaga, palagi akong stressed at nag-aalala. Hindi ko alam kung paano ko gagawin ang lahat. Ngunit mula nang magsimula akong magbigay ng unang 0 minuto ng araw ko sa Diyos, may bagong kapayapaan akong natagpuan. Hindi naging mas madali ang mga hamon ko, pero nagbago ang paraan kung paano ko hinaharap ang mga ito." Si Carlos, isang base executive, ay nagbahagi, "Deti, ang unang bagay na ginagawa ko sa umaga ay tumitingin sa aking email at nagsisimulang mag-stress. Ngunit nang sinimulan kong ibigay ang unang bahagi ng araw ko sa Diyos, nagbago ang lahat. Natuklasan ko na mas produktibo ako, mas kalma at mas mabuti ang mga desisyon ko. Ang 15 minuto na ginugol ko sa panalangin ay nagbigay sa akin ng 3 oras na produktibidad." Si Ana, isang estudyante na naghahanda para sa mga board exam, ay nagsabi, "Noong una, inisip ko na ang panalangin sa umaga ay magbabawas sa aking oras para mag-aral. Ngunit nalaman ko na kapag nagsimula ako sa panalangin, mas malinaw ang isip ko at mas madali akong nakakatanggap ng impormasyon. Ang 0 minuto na ginugol ko sa panalangin ay nagbigay sa akin na mas mahusay na pag-aral sa natitirang araw." Ang mga kwentong ito ay nagpapakita na ang panalangin sa umaga ay hindi lamang isang espiritual na disiplina. Ito ay isang practical na tool para sa isang mas mahusay na buhay. Ang isang elder sa aming simbahan, si Tatay Pedro, ay nagbahagi ng kanyang 50 taong karanasan sa pananalangin. "Walang mas mahalagang desisyon na ginawa ko sa buhay ko kaysa sa pagsisimula ng araw ko sa Diyos. Sa lahat ng mga pagbabago, mga krisis at mga tagumpay, ang isang bagay ay nananatiling pareho. Ang presensya ng Diyos sa umaga ay nagbibigay ng lakas para sa buong araw. Ito ay hindi lamang tungkol sa paggawa ng buhay na mas madali, kundi tungkol sa pagkakaroon ng mas malalim na koneksyon sa Diyos. Ang panalangin sa umaga ay nagbibigay sa atin ng pagkakataon na ilagay ang ating mga pangangailangan, ating mga pangarap, at ating mga alalahanin sa kanyang mga kamay bago pa man natin harapin ang araw. Isang pastor ang minsan nagsabi, "Kapag binibigay mo ang unang bahagi ng iyong araw sa Diyos, para mo na ring sinasabi na siya ang pinakamahalagang bagay sa iyong buhay." Ito ang lihim sa likod ng mapayapang umaga. Hindi ito tungkol sa kawalan ng problema, kundi sa pagkakaroon ng sapat na kapayapaan upang malampasan ang anumang problema. Sa susunod na bahagi, ibabahagi ko sa iyo kung paano palalagin ang iyong panalangin sa umaga at gawin itong mas personalized at makapangyarihan. Manatili ka para sa mga practical na tips na ito. Ngayong nagsimula ka na sa basic na panalangin sa umaga, paano mo palalalimin at palalagin ang iyong prayer life? Paano mo gagawin itong mas personalized at mas makapangyarihan? Narito ang ilang paraan. Una, magdagdag ng mga salmo na nagre-resonate sa iyo. Ang panalangin na ibinahagi ko kanina ay isang magandang simula. Ngunit habang lumalalim ang iyong pag-unawa sa salmo, maaari kang magdagdag ng mga talata na nagsasalita ng direkta sa iyong sitwasyon. Pangalawa, gamitin ang LCTS method para sa panalangin. A. Adoration, pagsamba. Magsimula ka sa pagpuri sa Diyos para sa kung sino siya. C. Confession, pagtatapat. Ipahayag mo ang iyong mga kasalanan at hingin ang kanyang kapatawaran.
T. Thanksgiving, pasasalamat, magpasalamat para sa mga biyaya sa iyong buhay. S. Supplication, kahilingan, ipahayag mo ang iyong mga pangangailangan at kahilingan. Pangatlo, gumamit ng prayer journal. Isulat mo ang iyong mga panalangin at ang mga sagot ng Diyos. Sa paglipas ng panahon, magkakaroon ka ng isang nakasulat na record ng katapatan ng Diyos sa iyong buhay. Pang-apat, magkaroon ng prayer partner. Maghanap ng isang kaibigan o kapamilya na pwede mong pag-usapan ang iyong panalangin at manalangin kasama. May espesyal na kapangyarihan kapag dalawa o higit pa ang nagkakaisa sa panalangin. Panglima, dagdagan ang iyong panalangin ng pag-aral ng Biblia. Maghanap ng isang talata sa Biblia na pag-aralan mo para sa araw na iyon, at gawin itong bahagi ng iyong reflection at panalangin. Pang-anim, magkaroon ng breath prayers, maikling mga panalangin na maaari mong bigkasin sa buong araw. Halimbawa, kapag nakakaramdam ka ng stress, maaari mong sabihin, Panginoon, Ikaw ang aking kalakasan. Ito ay paraan ng pagpapatuloy na espiritu ng panalangin sa buong araw. Pang-pito, magkaroon ng prayer walks. Kung nahihirapan kang umupo ng tahimik para sa panalangin, subukan mong maglakad habang nananalangin. Maraming tao ang nakakahanap ng mas madaling koneksyon sa Diyos habang gumagalaw. Pang-walo, matutong manalangin sa espiritu. Sa Romans 8:26, sinasabi sa atin na ang espiritu ay tumutulong sa atin sa ating mga kahinaan. Hindi natin alam kung ano ang dapat nating ipanalangin, ngunit ang espiritu mismo ay namamagitan para sa atin. Sa susunod na bahagi, tatalakayin natin ang isang napakahalagang aspeto ng panalangin sa umaga, ang pakikinig sa tinig ng Diyos. Manatili ka para malaman kung paano hindi lamang magsalita sa Diyos kundi kung paano rin makinig sa Kanya. Ang panalangin ay hindi lamang pagsasalita sa Diyos, ito ay pakikipag-usap sa Kanya. At ang anumang tunay na pag-usap ay may dalawang bahagi, pagsasalita at pakikinig. Sa mundong gayon na puno ng ingay at distractions, karamihan sa atin ay nawala na ang kakayahang tunay na makinig. Lalo na ang pakikinig sa tahimik at banayad na tinig ng Diyos. Paano natin maririnig ang tinig ng Diyos sa ating panalangin sa umaga? Narito ang ilang paraan. Una, magkaroon ng tahimik na espasyo at oras. Ang Diyos ay kadalasang nagsasalita sa katahimikan. Sa Isa Hari 11, hindi natagpuan na Elias ang Diyos sa malakas na hangin, lindol o apoy, kundi sa isang banayad na bulong. Pangalawa, tahimik na maghintay. Matapos mong sabihin ang iyong bahagi ng panalangin, maglaan ng ilang minuto para sa katahimikan. Huwag mong punuin ang espasyo ng iyong sariling mga salita. Maghintay ka. Pangatlo, buksan ang iyong Biblia. Ang pinakakaraniwang paraan ng Diyos para magsalita sa atin ay sa pamamagitan ng Kanyang salita. Habang binabasa mo ang Biblia sa iyong oras ng panalangin, maghanap ng mga talata na para bang direktang nagsasalita sa iyo. Pang-apat, makinig sa mga impresyon sa iyong puso. Minsan, ang Diyos ay nagsasalita sa pamamagitan ng mga banayad na impresyon, isang pakiramdam, isang ideya, isang sandaling kaliwanagan. Isulat mo ang mga ito at ipanalangin ang mga ito. Panglima, makinig sa mga damdamin na kapayapaan o sigasig. Sa Kolosas 3:15, sinasabi sa atin na hayaan nating pamahalaan na kapayapaan ni Kristo ang ating mga puso. Kapag may desisyon kang ginagawa, ang kapayapaan o kawalan nito ay maaring tinig ng Diyos. Pang-anim, makinig sa payo ng mga matatapat na Kristiyano. Minsan, ang Diyos ay nagsasalita sa atin sa pamamagitan ng ibang tao. Kapag pareho ang sinasabi ng ilang taong espiritual, maaring ito ay ang Diyos na nagsasalita sa iyo. Pang-pito, pansinin ang mga umuulit na tema. Kapag paulit-ulit mong naririnig ang parehong mensahe sa iyong oras ng devotional, sa sermon, sa payo ng kaibigan, baka ito ang Diyos na sinusubukang makuha ang iyong atensyon. Tandaan, ang tinig ng Diyos ay hindi kailanman sasalungat sa Kanyang nakasulat na salita. Anumang mensahe na lumalabag sa Biblia ay hindi nagmumula sa Diyos. Kapag nagsimula kang manalangin at makinig sa umaga, babalot sa iyo ng kahangahangang kapayapaan. Hindi ito nangangahulugan na magiging perpekto ang lahat, ngunit mayroon kang tagapagbantay,
isang gabay, isang presensya na kasama mo sa buong araw. Sa huling bahagi, magbibigay ako ng isang hamon sa iyo. Isang 21 araw na hamon na maaring magbago ng iyong buhay sa pamamagitan ng panalangin sa umaga. Manatili ka para sa praktikal na hamon na ito at kung paano mo ito magsisimula ngayon. Sa lahat na narinig mong gayon, maaring inisip mo, ito ay magandang ideya, pero paano ko sisimulan? Paano ko gagawing bahagi ng aking buhay ang panalangin sa umaga? Nais kong haminin ka sa isang simpleng 21 araw na journey. Bakit 21 araw? Dahil sinasabi ng mga eksperto na kailangan ng 21 araw para makabuo ng bagong gawi. Narito ang hamon, sa susunod na 21 araw, maglaan ng hindi bababa sa 10 minuto sa umaga para sa panalangin gamit ang mga salmo bilang iyong gabay. Gamitin mo ang panalangin na ibinahagi ko sa iyo bilang iyong template. Narito ang isang praktikal na plano. Araw 1, basahin at bigkasin ang panalangin na ibinahagi ko sa iyo. Magdagdag ng sarili mong mga kahilingan sa dulo. Araw 8-14 na, piliin ang 1 o 2 talata mula sa salmo na partikular na nagre-resonate sa iyo, at dagdagan ang iyong panalangin gamit ang mga ito. Magsimula rin sa paggamit ng journal para may record ang iyong mga panalangin at ang mga sagot ng Diyos. Araw 15-21, palalimin ang iyong pakikinig na bahagi ng panalangin. Maglaan ng hindi bababa sa 3 minuto ng iyong oras ng panalangin para sa tahimik na pakikinig sa Diyos. Music reaches its peak. Pagkatapos ng 21 araw, garantisado ko sa iyo, magkakaroon ng pagbabago sa iyong buhay. Hindi dahil sa aking mga salita, kundi dahil sa kapangyarihan ng Diyos na kumikilos sa iyong buhay kapag naglalaan ka ng oras para sa Kanya. Alalahanin mo ang sinabi ni Haring David sa Salmo 5:3, Sa umaga, Panginoon, naririnig mo ang aking tinig. Sa umaga, inihaharap ko ang aking kahilingan sa iyo at naghihintay ako na may pag-asa. May pag-asa sa umaga. May bagong simula. May kapangyarihan sa paghahandog ng unang mga sandali ng iyong araw sa Diyos. Kung tinulungan ka ng video na ito, hinihiling ko na i-like mo ito, i-share sa isang kaibigan na maaring mangailangan nito, at mag-subscribe sa channel para sa araw-araw na panalangin na tulad nito. I-tap din ang bell icon para makita mo kaagad ang aming mga bagong video. At kung mayroon kang sariling testimonya tungkol sa kapangyarihan ng panalangin sa umaga, ibahagi mo ito sa comment section sa ibaba. Gustong-gusto naming malaman ang iyong journey. Tandaan, ang lihim na mapayapang umaga ay hindi ang kawalan ng problema. Ito ay ang presensya ng Diyos. At ang presensyang iyon ay makukuha mo tuwing umaga sa pamamagitan ng panalangin. Maraming salamat sa pakikinig. Naway pagpalain ka ng Diyos sa araw na ito at sa lahat ng mga darating pa na umaga. Tulad ng sinabi ko sa simula, i-click ang subscribe button ngayon para hindi mo makaligtaan ang aming araw-araw na panalangin. At kung gusto mo ng libreng kopya ng panalangin ibinahagi ko ngayon, mag-iwan lang ng komento na morning prayer at ipapadala ko ito sa iyo. Salamat sa panonood at pagpapala sa iyong araw.